So what's up mga kalakay? Good morning sa ating lahat. Isang malamig na umaga sa ating lahat. At sa ngayon may bago tayong recipe. Ito yung recipe number 3, ating fried chicken. Ito ay pang negosyo. Kung matatandaan natin mga kalakay, mayroon tayong number 1 na recipe. Yun po ay pang beginner na pang negosyong recipe ng fried chicken, at meron din tayong pang fast food na recipe. Yon yung number 2 na recipe natin. Ngayon ay number 3. Ito na po yung mas pinakamaganda na recipe natin, at mas crispy, mas juicy na fried chicken na pang negosyo, na fried chicken sa kanto, fried chicken sa palengke. Yan po ngayon ang ating isi-share ngayon na recipe number 3, fried chicken. So bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe, hit ang notification bell para updated ka sa mga video na susunod pang magagawing video ni Calpo TV. So guys, let's go! Meron tayong dalawang arena dito, tag 1/2 na kilo ng third class na arena. So ang ilalagay natin ng mga ingredients ay narito: 1 teaspoon na bitchin, 1 teaspoon na paminta powder, 1 teaspoon na garlic powder, 1 teaspoon na seasoning mix, at 1 teaspoon na curry powder. Ganito ang gagawin natin. Ihalo natin yung mga ingredients na yan. At bago natin makalimutan, ito yung pinaka-importante na ingredients natin na ilalagay sa harina, yung cornstarch. 3 kutsarang cornstarch dito sa isang arena. Yan. 3 kutsarang cornstarch. At ilagay na natin yung tagkakalahati na bitchin, kalahating curry powder, kalahating seasoning mix, kalahating paminta powder, kalahating garlic powder. Yung natitirang kalahati ay ilagay natin doon sa kabila. Ayan. So, nakalagay na. Yung ito yung number 1. Tandaan po natin, ito yung number 1 na breading mix natin. Ang pinagkaiba niyan ay mayroon siyang cornstarch. Nilagay natin yung cornstarch yan sa number 1 na breading mix. Yan, halo-halo na po. Dito naman sa number 2 na breading mix ay walang cornstarch. Yan, halo-halo na rin po. So ready na po yung ating mga breading mix. Ang pinagkaiba po ay yung isang arena mayroong cornstarch at yung isa ay walang cornstarch. Yan, tandaan po natin yan mga kalakay. Magpapainit na po tayo ng mantika para tamang tama. Mamaya ay pag mainit na ay ilalagay na natin yung manok. So for the meantime ay dito tayo sa pagkukot ng manok. So tandaan po natin, meron po tayong dalawang klase ng breading mix, number 1 at number 2. So ang una nating gawin mga kalakay ay ididip natin yung manok sa ating mga breading mix. So meron pala tayong
manok dito na nakaready na po ito, nakamarinate na po ito ng magdamag. At 2 kilo po ito, approximately 85 grams per piece. At ibinibenta na po namin ito ng 20 pesos each. So, ang mga ingredients na ilagay dito ay ilalagay na lang po namin doon sa description. Itong manok natin na marinated. So, punta na tayo sa pagkukot ng manok. At tandaan natin, yung style natin ay gaya ng dati, mayroon tayong gagamiting tubig. Ito yung sikreto po namin, tubig na pang pa-crispy. So, sige po, magsisimula na po tayong magkukot. So, sisimula na po tayong mag-coat ng ating chicken. Yan, i-dip po natin dito sa may number 1 na breeding mix. Tandaan po natin, itong number 1 ay mayroon pong cornstarch. Samantala yung number 2 ay wala. Yan, at i-dip natin dun sa may tubig. Saka dito sa may number 2. Yung technique po sa ating pagdidip ng tubig ay wag natin na ilublob lahat yung manok. Mga kalahati lang po, mga kalakay. Kasi kung ilulublob natin ng buong buo yung manok ay kakapal yung magiging coatings nito. Kaya yan po yung isang technique kung paano magiging katamtaman yung coatings ng ating chicken. Habang mas malublob yung manok ay mas makapal yung coatings. So tansyahin natin mga kalakay na mga kalahati lang yung ilublob natin sa tubig. So, yan na po ang coated na chicken natin. Naka-ready na po itong i-fry natin. So, dito na tayo sa pag-fry ng chicken. Siguraduhin natin na mainit yung mantika, pero wag naman po masyadong mainit. Wag nating hayaan na
ay pang beginner. Yung mga nagsisimula pa lang sa pagnegosyo, yung ordinary na burner. Ipakita natin yung ordinary na burner. Yan po yung ordinary na burner. Matagal na po itong ginagamit namin. Ito yung magandang pangluto na pang beginner. Pag nagsisimula ka pa lang sa negosyong fried chicken, ganito po ang gawin ninyo. Ordinary na burner. Yan, ganyan. Tagal na po ito. Sa tagal po namin na nag-chicken, ay meron na po kaming 5 nabiling ganyan na natira. So naglalap din ang performance ng mga burner. Kaya din ang mga tuyasi ay kung matagal nang ginagamit ay nabubutas din. So lahat ay naglalap. So habang hinihintay po natin na maluto yung ating unang salang, mayroon pa po tayong isang salang dito. So ikukot na po natin yung huling salang. So ganyan po, ikot natin doon sa may number 1 na breeding, idip natin sa tubig at idip din natin doon sa number 2 na breeding mix. So ulit po, yung pagdip natin doon sa tubig ay tansyahin natin. Huwag ilubog lahat. Kasi pag ilubog mo lahat yung manok ay kakapal yung magiging coating. So lagi nating halu-haluin para pantay yung magiging luto. Karaniwan na po na mahuhuling maluluto yung legs. Ang ginagawa namin sa legs kung minsan ay tinutusok namin ng kutsilyo para makasabay na maluto. So approximately 8 to 10 minutes ang pagluluto po nitong fried chicken. At pagka nakita natin na nagsisipaglutang na yung chicken natin, huwag kalimutan na ihina yung apoy. Bawasan na yung apoy. So bawas na yung apoy. Parang ano sa Tagalog yung maglilinis? Tagalog mo? Maglilinis ng kanin. Pagka nagluto ka kasi ng kanin malapit ng maluto ay ihina mo yung apoy. Ganun din dito sa fried chicken. So nagsisipaglutang na lahat, halos luto na po yan. So i-in natin yung niluto natin. Ang kamalian ko yung magluluto na iba ay
malakas yung apoy nila hanggang sa maluto. Parang luto na sa ibabaw pero sa loob ay hindi pa luto. Kaya yung iba may dugo pa dito sa may loob ng chicken. Yun ang dapat natin iwasan. Pagka ganun ang luto natin, siyempre pag binili ng customer ay isusulo na ito. Sisiraan po tayo, kaya ingat lang po tayo sa pagluluto ng chicken kung ito ay pangnegosyo natin. So halos luto na, nahangunan na yung mga unang maluluto. Yan, always na ihuli natin na hanguin yung legs kasi yun ang nahuhuli na naluto. So kung minsan tinutusok natin yung legs para madaling maluto, pero pwede rin natin na huwag tusukin, basta ihuli natin na yun ang technique. Yan, luto na. Isunod naman natin yung pangalawa at huling salang. Yan. Yan, at ilakas na naman natin yung apoy. So ibalik natin doon sa malakas. Yan. Kailangan pagka hinihina mo yung apoy, yung naghango tayo, dapat ilakas mo rin pagka magsalang ulit. Huwag kalimutan, makalalamig yung mantika natin. Hindi maganda pagka lalamig yung mantika. So ang pagluluto po ng fried chicken ay may technique po. Hindi porket alam na po natin magluto ay alam na nating lahat. Marami pong mga recipe ng fried chicken, pero yung iba po yung diskarte ng pangnegosyo na fried chicken. Marami pong dapat na alamin tungkol sa pagluluto, pag-i-storage, ganyan, paglagay ng mga recipe. Marami pong mga technique. So pagka nailagay natin, naisalang natin yung chicken, huwag mo munang haluin kaagad dahil baka masira yung coating. Medyo patagalin muna ng mga 2 minutes ganyan, bago natin haluin. So pwede na natin haluin. So pwede na naman natin ihina konti yung apoy. Bawasan natin ang apoy. Okay, luto na. Luto na po yung 2 kilos na chicken natin. Testing tayo ng isang piraso. Yan, pitso. Pwede na yan, pitso. Yan, sige, biyakin mo. Biyakin talaga? Iniyak na ni Kabakot. Ayun. Tingnan po natin sa loob po. Juicy na juicy. Sa labas, crispy na crispy. Yan po ang perfect na fried chicken. Saka mabango. Saka mabango.
at masarap. Yan ang chicken natin. Juicy na juicy. Sa labas ay crispy. So pagkaluto natin, nandito yung breading mix natin na number 1 and number 2. Marami pang natira. So almost 10% lang ang nabawas. Matipid sa arena. So ang gawin natin dito ay i-filter natin para magamit natin kinabukasan. Gamit tayong pang-filter yan. Salain natin mga kalakay para magamit natin sa susunod. Yan pong nasala na yan po yung masisira. Yung number 2, yan, salaan din natin. Yun. So, itabi natin tong mga breading mix natin at pwede na naman nating gamitin sa susunod, mga kalakay. So bago tayo magtapos, shout out muna sa ating mga kalakay na tulad ni Fisherman Boys TV, shout out sa iyo. Balik Islam TV, shout out sa iyo. Angelbert Alpe, shout out sa iyo. Juanito Espinili, shout out sa iyo. Rainer James, shout out sa iyo at shout out sa inyong lahat. So this is our video for today, mga kalakay. Ito yung ating recipe number 3. Ayan po, recipe number 3. At tamang-tama po ito na pang negosyo. So ilagay po namin sa aming description ang kabuuan ng ingredients. At thank you sa inyong mga panunood at salamat sa inyong mga pag-subscribe sa Kalpo TV. At God bless po sa lahat. Mag-ingat po tayong palagi. Bye-bye!